Sa probinsya lang. Wala siyang trabaho. Sino nag-alala ng mga? Siya po. Saan ang province? North Cotabato. Ako, diba? Parang ganito na lang. Explain ko na lang sa'yo anong ginagawa ng mayayaman. Tapos anong ginagawa ng mahirap. Okay? Kasi nung na-present sa'yo ngayon, na-present na siya, na-OPP na. Yes, apply. Na-OPP na. Mag-PPin siya ngayon, nabili na kami ng ano niya. Hindi lang package. So, package. Pare, congrats sobra. Congrats sa decision mo. Ito na lang, isipin ko sa'yo, anong ginagawa ng mayaman at anong ginagawa ng mahirap. Now, sorry, nakaling pangalan mo? Henry. Henry, meron tayong tinatawag na linear income. Ang linear income, ito yung kita mo sa sarili mong effort. Ibig sabihin, Henry, kung nagtatrabaho ka, tapos ang sweldo man tawag ng linear income. Okay? Kung teacher ka, ang sweldo ng linear income. Kung nagbibenta ka, hindi basta-basta negosyo yun. Pag nagbibenta ka, ikaw pa rin ang bantay, tawag ng linear income. Now, ang ginagawa ng mayaman, kaya sila lalong yung mayaman. Kasi ang mayaman, after linear income, bumibili ng investment. Ano ang investment? Anything na nagpapasok ng pera, that is investment. Bumili ka ng lupa. Yung lupa, nagbabayad ka ng tax taon-taon sa milyar, hindi siya investment. That is, gastos pa rin. The moment magiging investment na siya, kung bili mo ng lupa 1,000 at nabenta mo 2,000, that is investment. Pero, binili mo yung lupa 1,000, nung nagipit ka, binenta mo ng 800,000, that is expenses. Okay? Ibig sabihin, i-clear ko lang ulit, ang investment, anything na nagpapasok ng pera, yun ang investment. Regardless, bumili ka ng bato, binenta mo yung bato, yung graba, binenta mo ng ganito, yun yun. Bumili ka ng ginto, yung ginto, binenta mo ng mas mura, that is investment. Okay? Now, after investment, susunod dyan, lifestyle. Ano tong lifestyle? Luho, bro. Ito yung Henry ng mga mayaman, makikita mo araw-araw gumagastos, bumibili ng mamahaling damit, bumibili ng bahay, bumibili ng kotse, that is luho. Okay? Yan ang ginagawa ng mayaman. From linear income, nagtayo ng investment, yung investment, kumikita sila doon ng pera, hindi na nila gagawin yung kita nila dito, yung kita dito, yun ang pinambibili ng luho. Ang mahihirap, pagkabili. Pagkaroon nila ng tinatawag na linear income, ang bibili na agad, luho. Okay, parang sa katulad mo, guard ka, ang kapwa mo guard, pag nagkaroon ng bonus, ang kadalasan bibilin damit, bibili ng pang-inom, magbabakasyon. Kaya pagdating ng oras may mga opportunity ganito, halaging walang pera. Okay, now it's a very good decision, Henry, na nag-decide ka mag-join ngayon. Kumbaga sa akin, keep it up, na yung mindsetting mo dapat unti-unti siyang magbago. Kasi hindi mo magbabago ang mindsetting mo, hindi ka rin nagkagaya. Pero it's a very good na decision mo kasi tingnan mo siya. Si Joel, nag-join siya 2009. 2010 ka nag-join. Tapos, ilan? 2010. 2010 siya. Para isipin mo, last month alone, I think nasa 1.4 million check-in niya. Mai-imagine mo ba isang guard nakikita ng more than 1 million sa halos isang buwan lang? Diba? Pwede kung agency ka, pero kung guard ka, malabo. Pero it's the same concept. Anong pinag-iba ng concept ng agency na marami kang guard? Sa networker na marami kang dapat. It's the same concept. Ang pagkakaiba lang, counting capital ang kailangan mo. Pag nag-agency ka, kailangan mo ng baril. Kailangan mo ng mga tao. Dito, kailangan mo ng sipag. Changing mindset na magbago ang pananaw mo sa buhay. Para alam mong pinakasikreto ng mayayaman ka ngayon. Yung sobrang yaman. Linear income. Bibili investment. Yung investment kumikita, bili ulit investment. Yung investment kumikita, bili ulit investment, bili ulit investment. Ito, bili ulit investment, bili ulit. Para kaya sabi ko, isipin mo to. Ang bangko ang liit ng tubo. Sobrang liit ng tubo ng bangko. Kung napakalit lang naman na pera kung pinapatulog mo sa bangko, harap tawag doon, tinatapon mo lang pera. Pero kung malaki, kasi may makilala ko, nakakaliit. Isipin mo. Kung meron kang 100 million pesos at isisave mo sa bangko, at ang bangko meron ng 3% ang kaya nilang ibigay. Sa 3% pa rin. So 100 million, may 100 million ka, divide mo 12, tama, 100 million times, 0.3 para 3%, that is 3 million. I-divide mo 12 months,
250,000 buwan-buwan. Kung meron kang 100 milyon at idideposito mo sa bangko na napaka-stable ng bangko, kasi hindi naman basta-basta nagsasara ang bangko, meron kang malinis na 250. Paano naubusin? Eh, paano kung ikaw yung tao na nagto-250 ka ng buwan-buwan, inininegosyo mo pa yung 250? Kaya may yung mayaman lalong mayaman. Kaya ang mahirap lalong mahirap kasi mahirap pag kumita, luho. Tawag yun, pare, postpone gratification. Ano ba naman konting please, konting lahat. Lalo pa sa'yo, may anak-anak, dalawa. May kakambal sila, gastos ang tawag. At tuwing lumalaki sila, kakambal nila si gastos, lumalaki din. At yan ang hindi pwedeng paano. Anak, time out muna, huwag muna kayo lumaki, wala pang pera si Papa. Hindi pwede yun. Kaya kailangan mag-go. Kaya napakaganda ng desisyon mo kasi sa networking naman, in a span of 1 year, 2 years, pwede ka. Isipin mo na lang buwan. Alam mo bang kotse niyan? Volvo S60. Ka-level siya bro ng Mercedes-Benz. Wow. Kaya I'm sure hindi kayo masyadong familiar sa mga sa Volvo. Kasi nga, masyado siyang high-end. Parang ganito. Last na bago mo iwala Henry. Familiar ka sa Ferrari at Lambo ng mga kotse. Lamborghini, Ferrari. Kahit pa paano may idea ka na. May commercial ba sila sa TV? Wala. Wala. Alam mo bakit wala? Wala mo Henry. Bakit wala silang commercial sa TV? Kayo? Wala. Kasi hindi kayang bumili yung mga viewers ng... Galing mo ah. That is the exact term. Walang pambili yung mga nanonood ng TV. Yes. Ang may mga pambili, hindi nanonood ng TV. TV. Gusto mo may pambili noon? Pag ka nang manood ng TV. Pare, to be honest, nung simula mag-networking, mga 2006, tumigil ako manood ng TV. Ilang taon ka na, Henry? 30. Pare, inabutan mo yung panahon. Ako dati, tanda ko lang, from Monday to Sunday. Simula umaga hanggang siniskwela. Magandang tanghali ba yan? Apo din nabutan ko, Apo. Oo. Apo, tapos Valiente. Sunod, Mara. Clara. Tapos all na 3 o'clock habit. Ano, nagdasal na yan. Tapos 4:30 na ang TV na. Hoy, gising. Tapos yung pinagamit, magandang gabi bayan. Hanggang memorize ko yan. Yan ang buhay ko before. Kasi anong panuturo ng magulang? Anak, alas 7 ng gabi, umuwi na ng bahay, huwag lalabas. Anong gagawin mo sa bahay? Tutungan. Manonood kayo pare-pareho na ang TV. Yun ang mundo. Kaya ang hirap din ng shifting ko noon. Pero since mas gusto kong yumaman, anong ginawa ko? Tinigil ko talaga manood na. Masama man sa loob ko minsan yung mapapadaan na nanonood sila, tapos pipilitin ko manonood. Sasadyain ko talaga. Pero yung naman buhay ko. Hindi ko na kailangan ng TV para takasan ko buhay. Sobrang ganda ng buhay ko. Nag-i-enjoy na talaga. Henry, welcome. Welcome sa mundo ng ganitong mga tao. Kumbaga, I'm sure ang layo ng mararating mo. Baka pagdating ng oras, ang sweldo mo isang buwan, mali mo, binimikli mo. Okay? Henry, thank you. Sige po. Fly, mag-picture mo na, Sige. Fly.